Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode dito pong ating Attorney Enzo Bunyog. Napapanood po ninyo tayo sa ah, ating bagong YouTube channel, ang Attorney Enzo Bunyog, sa ating bagong Facebook page, ang Informador. Pareho nyo po ito panoorin mga kabunyog, mga kababayan. Dito po sa ating mga bagong Facebook page at bagong YouTube channel, nagdi-discuss po ako dito mga tatlong topics. Doon kasi sa iba kong social media platform, mga isang topic lang kada talakayan. Dito, medyo tatlo tayo. Tatlo ang ating topics ngayon. Ang topics na naka-line up ko, galit na galit si Pulong Duterte kay Trillanes. Ha? Tungkol saan? Nabalitaan ni Pulong, nandun pala sa dahig, sa the Netherlands, si Trillanes. ha? Mamaya pag-usapan natin yan. Hmm. Napapansin natin, hindi binanggit hindi diniin ni dating DPWH Yusek Bernardo si Jinggoy Estrada? Nililigtas ba ni Bernardo si Jinggoy? Yun. Maganda mapag-usapan natin yan. At ito, inamin ni AFP Chief of Staff, Romeo Browner, na talagang may seryoso palang banta ng kudeta noong September 21. Yung nakaraang mga protesta noong September 21. Seryoso pala ang banta noon ng kudeta. Kaya lang, natutuwa daw siya at napangibabawan ito ng AFP. Mamaya, pag-usapan din natin yan. O, ito na. Pag-usapan na natin. Galit na galit, nangangalaiti sa galit si Pulong. Tingnan nyo naman mukha ni Pulong. Oh. Hmm, As in, galit talaga siya, mga kabunyog, mga kababayan. Kay Trillanes. Nabalitaan niya kasi na si Trillanes nandun sa The Hague, sa the Netherlands. Oh, nagpicture naman kasi itong si Trillanes doon sa nag-post doon sa yung kulungan ni Duterte, yung prison facility ni Duterte. Oh, nagpa-picture doon si Trillanes. Tapos sabay may caption siyang linagay. Relax lang po. Nasa loob pa si Dots. Naghahanap buhay lang ang abogado niya. Ang ibig sabihin ni Trillanes doon, hindi totoo yung mga kumakalat na nag-grant na yung interim release ni Duterte. Nasa loob pa daw. Nandun siya, binisita niya yung kulungan. Yung kinakalat ni Kaufman na interim release na ito, hindi, ano lang 'yun, para lang maipakita ni Kaufman na may ginagawa siya, naghahanap buhay lang daw, sabi ni Trillanes. O ngayon bilang reaksyon ni Pulong, sabi ni Pulong, hmm, si Trililing pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay PRRD. Ang tindi ano? Gano'n yung ginamit ni Pulong na term. Ang tawag niya kay Trillanes, Trililing. Alam niyo mga kabunyog, matindi talaga ang galit ng magkakapatid na yan. Si Sara Duterte, si Pulong, si Baste. Actually, lahat, pati mga DDS, galit talaga sila kay Trillanes. Kasi ang tingin nila, si Trillanes ang isa sa mga seryosong gumalaw, kumilos, para makasuhan si Duterte sa ICC. Noong kasing panahon ni Duterte, wala siyempre nangingibabaw nun takot. Oh, pero si Trillanes, isa siya sa mga aktibong lumaban kay Duterte noon kahit ng panahong nakaupo pa si Duterte. Nung mga panahon na 'yan, 2017, 2018, sinampahan ng mga biktima ni Duterte doon sa ICC at sila Trillanes ang tumulong diyan kasama ng mga progresibong grupo, ng mga human rights groups, nagtulong-tulong na masampahan ang kaso si Duterte sa ICC. Nung una, kinakantyawan nila si Trillanes at ang mga nagsampa ng kaso kay Duterte sa ICC na wala namang mangyayari diyan. Yan si Trililing. Ang tawag talaga nila kay Trillanes, Trililing. Hmm? Wala daw yan si Trillanes, wala namang mangyayari diyan. Ay, ang problema ngayon, naaresto si Duterte, nadala sa ICC. O di lalong nangalaiti sa galit itong sila Pulong, sila Sara, sila Baste, mga DDS. Ngayon pa, nakita pa nila, nandun si Trillanes. Nag-posing pa doon, nagpa-picture doon sa kulungan ni Duterte. O di lalong galit na naman si Pulong, kaya nangangalaitig sa galit si Pulong. Sabi niya, si Trililing pala ang pinadala ng bangag administration para mag-welfare check kay Duterte. Hmm. Ang totoo, pumunta si Trillanes doon kasi dapat nga sana tuloy yung confirmation of charges hearing.
Actually, katulad din naming mga abogado, pumunta sana kami, a-attend kami sa ICC September 23 kasi confirmation of charges hearing 'yon. Ang problema nga, si Attorney Kaufman, yung lead counsel ni Duterte, nag-ano, delaying tactics, nagmaniobra, na 'wag ituloy kasi daw unfit for trial si Duterte. Hmm. Grinant naman ng ICC kasi mabait naman ang pre-trial chamber ng, ICC. O sige, kung unfit for trial, 'di 'wag muna nating ituloy, pero tingnan natin, totoo bang unfit for trial 'yan? So, 'yun yung ginagawa ngayon. Pero dahil naka-schedule na yung mga lakad diyan sa ICC, tumuloy pa rin si Trillanes. Hmm, pagkapareho rin naming mga abogado nila Attorney Chrissy Conte, tumuloy pa rin kami pagpunta ng ICC kahit na hindi tuloy yung confirmation of charges. Kasi naka-schedule na, at saka kapag hindi kami tumuloy, lalabas niyan parang ano, tinanggap na lang namin na gano'n lang 'yun. Hindi, hindi katanggap-tanggap 'yun. Sa susunod dapat hindi puwede yung ano, hindi na naman itutuloy yung confirmation of charges hearing. Dapat kapag in-schedule 'yan sa sunod, tuloy na. O ngayon, itong si Trillanes dahil nandun nga siya sa dahig, o yun bumisita dun sa ano, detention facility ni Duterte, nag-posing dun, winost niya, at nag-post pa naman siya doon sa panahong mainit yung bali-balita, kinakalat ng mga DDS na nakalaya na ang Tatay Digong nila. Oh, ano yun, balitang-balita yun na granted daw yung interim release, nagsasayahan sa pagse-share ng ganong post ang mga DDS. Ah, Kaya lang kaagad-agad pinakita ni Trillanes na hindi totoo 'yan, hindi totoong nakalaya na si Duterte o nandito ako mismo sa kulungan ni Duterte. Kung ginagawa man 'yan ng abogado na parang pinapalabas niyang maga-grant na yung interim release ni Duterte, hayaan niyo na, naghahanap buhay lang 'yan. Matindi yung post ni Trillanes. Kasi nakarating kay Pulong, nakarating kay Pulong, ay siyempre nainsulto si Pulong na nandun si Trillanes sa kulungan ng kanyang ama, nasa labas. Kung ano ngayon, galit na galit si Pulong. Sabi ni Pulong, si Trililing pala ang pinadala ni Bangag. Anyway, 'yan mga kabunyog, mga kababayan, ano, ang nangyayari diyan. Kahit si Sara Duterte, may statement din, binanggit din si Trillanes, ah, um, galit talaga sila kay Trillanes. Eh, nung una kasi kung maka-insulto sila kay Trillanes sobra, iniinsulto nila na wala namang magagawa ito. Eh, ang problema, tumama si Trillanes, Una, naipakulong si Duterte sa ICC. Nung sinasabi lagi ni Trillanes, ipapaaresto na yan si Duterte, maghintay lang kayo. Kinakantyawan si Trillanes, "Oh, Trillanes, nasaan na yung sinasabi mong ipapaaresto? Wala naman nangyari, biglang nangyari." Oh, 'di napakita ngayon tama si Trillanes, ay kaya galit na galit yung mga Duterte. Hmm. Anyway, dito tayo sa isa pa nating topic. Napansin natin sa pag-appear ni, dating DPWH Yusek Bernardo sa DPWH, hindi niya masyadong binabanggit si Jinggoy Estrada. Diniin ni, Yusek Bernardo, dating DPWH Yusek Bernardo, si si Chis Escudero, yun diniin talaga. Saka si ano, sino pa ba? Si Bong Revilla pa nga at saka si Nancy Binay. At saka yung staff yung Office of the Executive Secretary, yung kausap niya daw yung USEC ng DepEd, si Ulaybar. Pero hindi si Jinggoy. Samantalang si Jinggoy ang sentro ng mga sinabi ni Bryce Hernandez at saka ni Alcantara. Si Jinggoy saka si Joel Villanueva. Pero pagdating kay Bernardo, hindi si Jinggoy. Bakit? Nililigtas ba ni Bernardo si Jinggoy? Alam naman natin na si Bernardo, tingnan niyo diyan sa picture, 'di ba nanunumpa siya kay Mark Villar. Nung naging USEC for Operations siya, na-promote siya sa DPWH, naging undersecretary siya. Ang nagpanumpa sa kanya si Villar kasi yan yung DPWH secretary noon, panahon ni Duterte. At ang padrino ni Bernardo, nakikita niyo diyan, nakatayo, sino yan? O 'di ba si Erap yan? Kaya ibig sabihin, Erap boy o tao ni Erap itong si Bernardo. At sa totoo lang, ang background ni Yusek Bernardo, dati siyang city engineer, siya ang city engineer ng City Engineering Office, head siya nun sa panahon ni ERAP ng Manila City, na City of Manila. Kaya ano 'to, tao talaga ni ERAP 'to. Sa katunayan sa katunayan hindi niya naman kinakailayan na ang kanyang padrino ay si ERAP. At nung
Si Alcantara naman, tao niya 'yan. Unang-una, pareho sila taga Bulacan. Pangalawa, tao niya sa City Engineering Office ng Manila si Alcantara. Nang ma-appoint siya sa DPWH, kinuha niya si Alcantara, dinala niya sa District Engineering Office ng Bulacan at doon na nila plinano yung mga anomalya sa flood control. Kaya ang nangkaano, hindi nakapagtataka na hindi niya idawit si Jinggoy. Hmm? Kasi nga malamang pinoprotektahan niya si ERAP o ang mga Estrada kasi padrino niya ito, eh. Padrino niya ito mula sa simula. Hmm? Ang impluwensya ng mga Estrada ang naging dahilan para siya maangat, ma-promote sa DPWH. Kaya lang mali rin 'yan. Kung talagang may ano siya, magko-cooperate na siya kasi mag-a-apply siya sa Witness Protection Program, dapat tell all. Sabihin niya lahat. Hindi yung may pinoprotektahan siya, eh. Kaya nga maraming nakapansin, parang ang daming hindi binanggit ni ano, ang dami niyang alam pero ang mga binanggit niya lang si Chis Escudero, si Nancy Binay, si Bong Revilla, ay papaano pala si Jingo Estrada? Oh, wala, hindi binanggit. Kaya dapat pagpaliwanagin uli ito. Ang alam natin, ayun, no, tatanungin siya sa Senado eh. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Pamphilo Lacson, papagpaliwanagin daw nila si Yusek Bernardo. Bakit parang ang mayroon itong mga nilampasan eh? Parang may pinoprotektahan eh. Parang may nilampasan. Tama lang naman, papagpaliwanagin siya niyan. Kasi kung mag-a-apply siya sa Witness Protection Program pero mayroon siyang mga nililigtas, ay hindi maganda yun. Dapat, kung magko-cooperate siya, sabihin niya ang lahat niyang nalalaman, hindi yung may pinoprotektahan o may nililigtas. Hindi naman tama at maganda 'yan. At, lalo na obvious naman ang koneksyon niya kay Jinggoy. Kasi nga maraming pictures magkasama sila ni Jinggoy. At nang sumumpa nga siya kay Mark Villar nang ma-appoint siyang Yusek, si Era pa ang kasama niya. 'Pag sinama mo si Erap sa tabi mo nung nanumpa ka, ibig sabihin nagpapasalamat sa kanya dahil siya yung nagpadrino sa'yo. Kaya mo nakuha yang posisyon na 'yan. Oh, hindi niya naman maikakaila yang picture na 'yan, official picture yang panunumpa niya na 'yan, oh, tingnan niyo 'yan, oh, nandiyan. Kaya ano ito, dapat hindi niya iligtas si Jinggoy. Kahit padrino niya ang mga Estrada, huwag niyang iligtas si Jinggoy. Kasi kung ililigtas niya si Jinggoy, hindi siya karapat-dapat mabigyan ng proteksyon sa Witness Protection Program kasi mayroon pala siyang pinapaligtas. Selective pala ang kanyang mga sinasabi. Ayan. O, mga kabunyog, yung palang banta ng kudeta noong bago ang September 21, yung mga protesta ng September 21, seryoso pala yun. Ay, ayon sa statement ni AFP Chief of Staff Romeo Browner, saludo siya, nagpapasalamat siya sa kanyang mga kasamahan sa AFP kasi nalampasan daw nila yung matinding pagsubok bago yung September 21. So ito'y pag-amin na may seryoso ngang ang mga kumakalat at mga nanghihikayat sa AFP at sa PNP na mag-withdraw ng support, sumama na sa mga nagpoprotesta laban kay Marcos. Kaya lang sabi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner, nangibabaw sa kanila yung professionalism. Nangibabaw sa kanila yung pagtaguyod ng konstitusyon, pagkilala sa Commander-in-Chief, yun. Salamat daw at nangibabaw sa kanila ang pagsunod sa konstitusyon, sa watawat at sa mga ah, opisyal ng bansa, yun. Hindi sila nadala ng mga nananawagan na mag-withdraw na ng support. So, ang ibig sabihin nito, yung mga kumakalat na destabilisasyon ay hindi pala ano lang, intriga o kaya mga tsismis lang, totoo pala. Hmm? Yun mismo ang inamin ni AFP Chief of Staff Broner. Hmm? Matindi rin pala ang plano ng kampo ng Duterte noong September 21. Kaya pala yung mga protesta-protesta nila Eric Celes doon sa EDSA Shrine, saka yung rally din ng Maisog at ng mga pro Duterte doon sa Liwasan na naging magulo, marahas, nagkaroon ng mga panununog, hmm. At yung palang mga retiradong mga heneral at opisyal ng AFP na nandun sa may Gate 4 ng Camp Aguinaldo, magkakonektado pala lahat yun, lumalabas magkakonektado lahat, eh. Hmm. Ang plano sana nila, parang ganitong lumalabas,
Yung mga civil society, simbahan, leftist, progressive groups, mga estudyante, may malaking rally sa umaga sa Luneta at may malaking rally rin sa EDSA People Power Monument. Habang nagkakaroon ng rally doon ang mga civil society, Liberal Party, mga Kabayan Black, mga leftist, simbahan, habang nagrarally ang maraming tao sa EDSA People Power Monument at sa Luneta, ito namang mga DDS nagrarally doon si Eric Selle sa EDSA Shrine. Mayroon ding mga supporters na mga retired generals or military doon sa Camp Aguinaldo sa Gate 4. Tapos nagkakaroon din ng rally yung mga sila Topacio doon saka yung grupo ng maisog nila Vic Rodriguez sa Liwasang Bonifacio. Siguro ang iniisip nila, sasanib sila doon sa mga nagrarally na civil society. Kaya lang hindi naman sila welcome doon. Kasi alam naman na DDS sila, Duterte sila. Hindi naman papayag yung mga nag-organize ng rally sa EDSA at sa Luneta na pasukin sila ng mga Duterte. Laban nga nila ang Duterte, anti-Duterte yun eh. Kaya nang pumunta si Chavit Singson doon sa EDSA, binush siya ng mga tao. Pa-epal daw. Walang nagawa si Lacson. Pati si Philip Salvador, pumunta sana doon. Yan. Sinabihan din ng pa-epal. Wala. Kasi hindi sila welcome. Yung grupo nila Celes, sasanib sana siguro doon sa EDSA People Power Monument galing ng EDSA Shrine, hindi rin nagkagulo, nagka-tensyon kasi ayaw ng mga nagrarally sa EDSA People Power Monument na mag-join sa kanila yung grupo ng DDS. Hmm? At yun namang nagmamartsa nagrarally sa Liwasan, nung pumasok na yung mga nagrarally galing Luneta papunta ng Mindiola, nag-infiltrate sila, nag-create lang ng mga kaguluhan. Ang iniisip siguro nila, magsasanib pwersa ang lahat ng yon ng laban sa korupsyon ng mga grupo. Ang hindi nila naisip, hindi naman sila welcome, hindi naman sila tatanggapin, kaya walang nangyari. Kaya yung sinasabing withdrawal of support ng military at ng PNP hindi nangyari kasi wala eh. Flop, ano eh, hindi nagtagumpay ang kanilang plano or design, agenda. At kaya ang mga military din, hindi naman nakumbinsi. Kaya sabi ni AFP Chief of Staff Bronner, salamat ang mga military at PNP ay nanindigan sa konstitusyon at para sa bayan. Hindi sila nadala ng mga pang-uudyok ng kudeta, destabilisasyon ng mga panahong yun. Seryoso pala talagang may mga ganong galawan, ano? Ha? Okay. Mga kabunyog mga babayan, ito ang ating attorney Enzo Bunyog. Magandang araw po sa inyong lahat.